Magandang araw po ma'am, ito po ang aking report sa kasaysayan ng wikang pambansa. Panahon ng katutubo. Alibata o baybayin ay isang matandang alpabeto ng mga katutubo na binubuo ng 17 titik at 3 patinig at 14 na katinig. Ang alibata ay pinaghalong salita ng Malayo, Cambodia, Arabe at Borneo at China. Sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain, ay lalo pang nagkawatak-watak ang mga wika ng mga katutubo. Ang mga Kastila naman ay nag-aral ng wikang katutubo at ito ang naging daan upang may palaganap ang Kristyanismo. Hindi nila itinuro ang Espanyol dahil nangamba sila na mag-aalsa ang mga Pilipino at gusto ng mga Kastila na manatili sa kanilang kapangyarihan sa pamahalaan. Espanyol naman ang wikang opisyal na ginagamit pang turo. Noong 1550 ay nagtayo ng paaralan para magturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Noong 1581 naman ay nailambag ang RTI Diccionario de Tagala at noong 1850 ay nabuo ang Diksyonaryo sa Wikang Cebuano. Ang sitwasyon naman ng pangwika sa Pilipinas sa panahong ito ay monolingual at napalitan ang baybayin ng wikang alpabetong Romano. Abecedaryo ang tawag sa alpabeto ng Romano. Panahon ng propaganda. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming makabayan o nasyonalismo. Marami ring akdang naisulat gamit ang wikang Tagalog at Tagalog ang naging wikang opisyal na tinatadhana ng Republikan ng Biak na Bato. Dalawang wika naman ang ginamit ng bagong mananakop at ito ang Ingles at Espanyol. Ang sitwasyong pangwika naman sa panahon ito ay bilingual. Ang sinaunang guro naman ng mga Pilipino ay ang Tomasite, yung tawag silang Tomasite. Mga bumubuo ng surian ng wikang pambansa ay si Jaime C. de Vera, si Cecilio Lopez at ang kanilang mga kagawad. Gintong panahon ng Tagalog. Tagalog ang ninanais na maging wikang pambansa sa panahong ito at ang grupong purista naman ang nagnanais na gawing Tagalog ang wikang pambansa. Nipongo at Tagalog naman ang naging opisyal na mga wika sa panahong ito. Noong Hulyo 4, 1946, nagproklama na ang wikang pambansa na tatawaging wikang pambansang Pilipino ay isa ng wikang opisyal. At noong Marso 6, 1954 naman ay nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng linggong ng wikang pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4 taon-taon. Setyembre 1955 naman, sinusugan ng proklamasyon bilang 186 ang paglilipat sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa Agosto 13 hanggang 19. Noong 1959 naman, ibinaba ng kalihim Jose Romero ng edukasyon ng utosang pangkagawaran bilang 7 na nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawaging Pilipino. Ang mga pambansang wika sa Pilipinas, Tagalog, katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas, Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, ang Filipino, na kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas at lingua franca ng mga Pilipino. Yun lang po. Maraming salamat po, ma'am. Ito ba mula pas 5?